Okay, mapagpalang araw sa lahat. Ang gagawin natin ngayon, yung continuation ng sleeve project natin kay Sir Pepe. So, nandun na daw siya sa shop, kaya dali-dali na tayong bumiyahe. Wala nang hugas-hugas ng sasakyan. Basta mag-iingat lang sa pagdadrive para makarating tayo sa ating pupuntahan. Huwag kang mag-alala, sa day off ko, tsaka kita palilinisan. At yun, nandito na tayo sa shop. Medyo late na naman tayo. Pasensya na sir sa paghihintay kung medyo matagal. Bumili pa kasi ako ng palamig dun sa may kanto para uhaw ay matanggal. Geometric design yan ang i-share ko sa inyo. Kaya kung gusto mo may matutunan, panoorin mo hanggang dulo. Paki-follow and share na rin to para mapanood din ng mga gustong matuto kagaya mo. Ang tupad yung damit mo ah. Ang tupad ba yan? Siya nga po pala si Balot, co-artist ko dito sa shop. Bukod sa pagtatato, marunong din po yan mag-rap. Okay. At ito naman si Sir Pepe from Marikina City. At ako naman si Nads Galarpe ng Nads sa Tutorial. Tara, simulan na natin. Bali, bago nga pala natin gawin yung geometric na background natin, may pinasingit pa sa atin si Sir. Ito po ay related sa kanyang trabaho. Ang tawag daw po dito ay keyboard switch. So, hindi ko alam kung para sa keyboard sa computer yan o kung anong keyboard ba yung ginagamitan nito. So yun, natapos na natin yung keyboard switch. Bali dito, pinaikutan natin ng masking tape yung hangganan. Ito po yung pinakahangganan ng sleeve niya. So kasi minsan pagka ginuhitan lang natin ng pentel pen o ng ball pen, minsan pagdating doon sa may dulo o sa simula nung ginuhitan mo, habang iniikot mo yung sleeve niya, bumabalik o tumatabingi na. So ang ginawa natin, nilagyan muna natin ng masking tape bago natin ginuhitan para talagang pantay yung magiging hangganan o yung pinakalilayan ng magiging sleeve niya. Tapos nag-add siya ng mga konting clouds kasi nung unang mga naging design, nagkaroon po kami doon ng mga ulap o clouds. Tapos idinugtong natin doon sa mga naunang clouds na ginawa natin para yung connection niya walang putol. At ito na po yung ating magiging background, itong geometric na to na kanyang napili din na maging background. At kung mapapansin nyo yan, nagbabalat pa yung ibang part nung una nating mga ginawa kay Sir. So dito ang mga size ng needle na ginamit natin, gumamit tayo ng 9RL, gumamit tayo ng 7RL, gumamit tayo ng 7RS para sa shading. Tapos ayan po yung pinaka mas makapal ng konti dun sa mga linyang nakikita nyo. 9RL po yung ginamit natin dyan. Tapos yung mga maliliit naman na line, kung may mapapansin din kayo, 7RL po yung ginamit natin doon. Sa bolts po, bali 7 bolts yung gamit natin sa paglilinya. Tapos yung shading ng bulaklak, 6.5 po yung gamit natin na bolts doon. Dito naman po sa 23 Magnum na gamit natin, 7 bolts din po yung gamit natin. Pagka mga ganito kalalapad na size ng needle, talagang tinataasan ko po yung bolts para hindi po mahirapan yung machine na itulak palabas yung needle. Kasi pag medyo makakapal o malalapad na yung mga size na needle na gamit natin, medyo yung makina medyo nahihirapan siyang itulak para mapatusok natin dun sa balat yung mga needle na mas malalaking size, kaya kailangan taasan po natin yung volts. Sa mga kulay na ginamit natin, gumamit tayo ng dark maroon. Tapos yun po yung mga detalye natin. Ayan yung mga linya, yung mga shade ng bulaklak. Dark maroon po yung ginamit natin doon. Tapos yung kabuuan ng buong geometric, isi-shade natin siya ng kulay red. So shade lang tayo ng shade kahit na tamaan natin yung mga unang nilinya natin kasi dark naman siya. So hindi naman natin siya matatabunan nung red na ginamit natin. Tsaka yung red na ginamit natin dito medyo hindi ganun katingkad, so parang light lang siya, shiny na red, parang ganun. So ito, kung makikita nyo yung bulaklak, 7RS po yung ginamit natin pang shade dyan.
pag maliliit kasi na detalye kagaya nito, mas okay kung gagamit po tayo ng RS o round shader para mas makulayan natin siya na mas maayos na hindi lumalagpas. So yun, hanggang dito lang po muna yung sleeve project na ginagawa natin. So antay lang po muna natin gumaling o kung kailan yung availability ni sir. Tapos pag nakahanap na rin siya ng pang-ibabaw niya na design, susubukan nating aralin kung uubra ba yung mapipili niya pang design na idudugtong dito para mabuo yung kanyang full sleeve. At yun, maraming salamat sa panonood. Kung meron pa po kayong ibang katanungan, i-message nyo lang po ang inyong lingkod. Kapag nabasa ko na, kayo po ay aking re-replyan. Pero ang isasagot ko lamang sa inyo ay yung aking nalalaman. Kaya don't forget to follow and share, pero pusuan mo muna bago mo i-share. Muli, ako si Nads Galarpe ng Nads sa Tutorial. Hanggang sa mga susunod na video, God bless sa atin lahat at maraming salamat.